Okay. Now let's solve this sad problem. Strength of materials under the topic stress and strain. Now, here we consider the beams or the connections as non-rigid. Non-rigid na. Kumbaga deformable na sila. Okay, so firstly, syempre, statics. So, ayan. So, two steel bars, AB and BC support a load P of 6,000 pounds as shown in the figure. Area of AB is a half inch squared, then for BC is 3/4 square of an inch. Then modulus of elasticity for steel is yan given fixed na yan 29,000 KSI or yan 29 times 10 to the 6 yun, PSI. So pounds per square inch. So compute the horizontal and vertical components of the movement of B. Okay. So syempre, firstly, statics. Statics. So to tension. And since tension yan, to the right ang reaction yan. So para ma-counteract, may mabalance natin yung X. So to the left to. This one is FAB. This one pangalan natin FBC. Okay, so is that simply statics? Okay, so ito pala. Ito, since given na yung ano dyan, given na yung mga length, so gawin na lang natin yung slope. Hindi na tayo mag-angle. Mas madali yun eh. Pero dapat ito, 9, 12, 15, anong common sa kanila? That is just 3, 4, 5. Diba? 15 divided by 3, 5. 9 divided by 3, 3. 12 divided by 3, 4. So that's 3, 4, 5 triangle. Yan. A very well-known Pythagorean identity. Okay? So, sige, mag-statics tayo. Summation of forces rather. Summation of forces along Y muna tayo. Kasi kung nag-along X tayo, tingnan natin masasolve yan. Actually, pwede naman both eh. Pero, since mas madali yung Y, unahin na lang natin yun. Hindi na tayo mag-do equations to unknowns. So, downward force equals upward force, and downward natin, 6,000. Upward force natin is CFAB times vertical niya is 3/5. Ayun, then we can solve now for FAB. That is just 6,000 times 5/3, di ba? That's 10,000. That's 10,000 pounds. For summation of forces along X was 0. So, to the left was to the right. So, to the right muna pala. FAB. Or sige, to the left na lang. FBC. Kasi yan yung ano eh. FBC equals FAB. Then cosine theta or simply 4/5. Ayan. Then FBC is equal to, so FAB times 4/5 times 4/5 na lang to. That is 8,000. 8,000 pounds. Okay, we're done with the statics part. Now, compute the horizontal and vertical components of B. So again, same sa kanina lang din kung napanood yun. So, i-extend natin to. Ayan, so gawa rin tayo dito. Okay, so ang gist dyan is i-disconnect mo sila. Ayan, disconnect mo. Where's the other one? Ayan. Disconnect mo. So, syempre ito mag-elongate kasi tension tong FAB. Again, balik ko na lang din. So, syempre tension yan. Tension dito, di ba? Yung mismong member is also in tension. Dito compression. So, ito tinutukoy kong member na naka-tension din. Itong member na to is in compression. Ayan. Ayan. So, ayan. So, tension ng member, so mag-elongate si AB, then si BC mag-compress. So, if mag-elongate si
Oops, ayun lang, naging group siya. Pinay, ang galing ko. Naging group na nga siya. Ulitin ko na lang. Gusto ko naging group din ba? Ulitin ko lang. Naging group tuloy. So again, ito, mag-elongate. Habaan natin. I-exage natin. Then itong isa, magko-compress. Magko-compress siya. Kasi nga, compression member siya eh. So ayan. So anong gagawin natin? Draw tayo ng perpendicular lines. Perpendicular line dito. Then also perpendicular dito. Nasaan yun? Okay, dito pala. Ayan, habaan natin. Oops. Ayan. Okay na to hanggang dito. Yung perpendicular line. Kung saan sila mag-meet, andun yun. Ayan. That is in, ayun lang. Ayan sila. Yan is the vertical. Pero, tinutukoy ko kanina, ang hindi na vertical is eto. Yung B. Yung movement ni B is nag-move siya to the right and downwards. So, ayun. So, anong gagawin natin dyan? So, ayun lang. This one is delta AB. And this one is, ito yung delta BC. Ito na lang sa labas. Delta BC. So, ito na yung final point ni B. So, I'll name this B prime. Ayun. So, para ma-compute yung movement niyan, sige, tignan natin. So, unahin natin yung horizontal. Ayun, makikita mo na agad yung horizontal movement ni B is just yung delta BC. So, for delta B, delta B, sige, horizontal na lang, H is equal to delta BC. Paano yun? PL over A lang yan. PBC, ang pangalan ko nun? FBC ba? Sige, F na lang para consistent tayo. FBC, FL, LBC, uy, ari ng padala. LBC, PL over ABC, DEFG, EBC. Which is, okay, E na lang. Kasi parehas naman sila lahat. Actually, eto, tignan natin kung may mga need ba tayong i-convert. If analyze natin, ito naka-pounds. Ito, pag ginawa nating foot yan, okay lang yan. Kasi ang area nito is naka-inches squared. Then, ito is naka-PSI, pounds per square inch. Diba? So, cancel lang din. Okay lang yun. Square inch, pounds, pounds. So, foot. Naka-foot yung, pag ito, yung length. So, it's just fine. Okay, so FBC, ano yun? 8,000 times the length ni BC. Meron ba tayo? So, that's 12 foot divided by area ni BC. So, that's 1/2. Then, yung modulus of elasticity, 29 times 10 to the 6th. And, oops, memory ba ako? Wait lang. FBC. Okay. Okay. 10,000 nga. Sabi na eh. Hindi yun yung sagot eh. Should be 10,000 FBC. Sa AB ako nakatingin. Tama ba? So, FBC, nawala. So, ang force is 10,000. Ang length ni BC ay 12. Ang area ni BC ay, yun yung 3/4. Okay? Dali tayo din. 3/4. Then, yung modulus of elasticity, parehas lang naman yan. Tama ba? 10,000. No, no, no. 3,000 nga. Sorry, akin. Okay. So, na ano ko sa calculus. So, F
BC ay 8,000 times length over 3/4. Ayun. Mali pa rin napindot kanina. So that's it. Should be 0.00441. So 3 sig figs. 0.00441. 0.00441. So this one is naka-put. Ayun. And then, let's store yan sa BC. Sa C na lang. Store yan sa C. Okay? Then sunod, ang vertical niya is, ito yun. So, paano natin makukuha yan? Okay? So, basically, paano nga ba? Okay. Let's name this, kailangan natin makuha ito eh. Tama. So, sige, pangalanan natin tong, pa ba pwede? Letter D, di na lang distance. Kailangan natin makuha yan. By how? Di yun, yung delta AB, di ba meron tayo nun? And yung angle. Kasi kapag, ayun, tama ba? So, yeah. Yep, yep, yep. So, this, diretso ko muna to. Ayan. Okay, so this one is theta. Actually, mas okay kung kunin natin yung theta. Store ko yun sa A. So, that's arctan 9/12 or 3/4. Arctan ng 3/4. 50 something to? Huh? 36 lang pala. Okay, tama. So, that's A. Or B na lang. Kasi, eto, nasa vertex B. Ganun siya pinapangalanan lang. Okay. Okay. So, we have this value. Okay. So, kung maglalagay tayo dito, ilalagay ko, ay, ilalagay ako ng parallel niyan dito. So, that will be same value, same angle, right? Yan. So, gawin kong parallel talaga. Transfer ko dito. So, ano magiging angle nito? So, this one is equal to this one. So, theta rin to. Right? Ano pa? Meron pang isa tayong malalagay. Kapag naglagay naman tayo dito, okay, tama. Pag naglagay tayo dito, sa rules sa geometry, okay, if you have an angle, ito, pangit kapag ano, if you have an angle, ayan, then nag-draw ka ng angle na perpendicular sa bawat sides niya or bawat lines nun, they are equal or supplementary. So ito, this one is perpendicular dito, and ito is perpendicular sa isa pang blue, right? So, ayan. So, ibig sabihin, ang buong angle doon is either, ayan, ito, equal. Ito, ang supplementary. So, ayun. So, ibig sabihin, theta rin to. Theta rin pala to. Ayun. Ayun, pwede na. Kaya na masolve. Higain ulit natin to. Lines. Dami lang lines, pero ganyan lang naman siya. Okay, so anong mga kailangan natin? We need to have this value. Pangalanan ko tong x. Tama? Yeah, ito. Buong to x. Pangalanan ko yung x.
So, we have the delta AB. Ayun, yung delta AB wala pa pala tayo. Sige, solve muna natin yun. So, for delta AB, rekta na natin. So, that will be force AB, 10,000. Ito na yung AB, okay. Be careful na tayo dito. Let's be careful na dito. Length is, for AB, 15 feet. Area, so that's 1/2. And then 29 times 29 million. So, 0.0103. 0.0103 feet. Store natin yan sa B naman. Ay, wait lang. Sa A na lang pala. May nakastore na pala sa B. Actually, may nakastore na rin pala sa A. Ano ba sinore ko sa B? Ay, yung angle lang naman. Para pareha sila. C, tas B. Or dapat C and A talaga dapat yun. Ano ba nilagay ko sa A? Meron na ba? Wala pa. Sige, sa A na lang pala. Nilipat ko pala siya sa B. Okay. Okay. Saan nyo basta gustong i-store ito sa C? Ito sa A. Diba? Okay. Store natin sa A. So now we have this value na, delta AB. Anong magagawa natin dyan? Makuha natin yung horizontal component niya, di ba? Then kapag in-add natin to, makuha natin tong x. Right? Pag nakuha natin tong x, edi makuha natin to. So, add lang natin yung mga vertical niya, makuha natin yung vertical ni B. Sige, let's do that. So, x is simply just delta, ano yun? So, ito pwede natin irekta to. So, delta AB, cosine niya yan. So, delta AB cosine. Kumbaga, adjacent niya kasi, kaya delta AB cosine theta. Delta AB cosine theta. Pero pwede na tayong gumawa ng ano yung cosine theta. Para cosine theta, adjacent dito, ito yan yung theta mo. So, ito rin yan. So, adjacent, 4/5 pala. Yan, adjacent 4, then hypotenuse niya. Adjacent over hypotenuse. Tama. Right? Okay. So, delta AB, cosine theta plus delta BC. Ayun. So, we need to get the value of, meron na tayong AB, BC, ayan. So, yung X, kailangan ba natin? Para mapalabas natin to, then yung add na lang. Okay, tama. So, sige. Let's solve this value. Delta AB, nasa A. Tapos, cosine theta, yun yung 4/5. Then, add natin yung delta BC. Nakastar sa C, tama ba? So, yung delta A, okay. Ay, yung A pala, then yung CI. Okay. Tama ba yan? 0.012. Okay. Okay. 0.0127. X para ano? X din siya. Naka-fit. Turko sa X. Okay. Then, ito na lang. Kailangan na lang natin i-add to. Ito and ito. Kailangan lang makuha yung relationship niyan. Madali na lang. So, we have this delta AB, then cosine. So, that will be opposite. So, sine naman ang kailangan natin. So, ang sine theta naman is opposite over hypotenuse. So, that's 3/5. Alright? So, ibig sabihin, ito na yung delta B, V. So, ayun. So, finally, delta BV is just, ano? So, ito muna. So, that's delta AB sine theta plus, ano pa? Itong x. Ayusin natin. May x na tayo eh. So, that's, this one is opposite and adjacent. So, that's tangent.
tangent theta is equal to opposite x over adjacent niya, yung hinahanap. Ha, anong pangalan ko dito? Pangalanan ko na lang yun ng y to y. So, if arrange natin si y, x over tan theta lang yan. And then, ang tan theta, lagay natin dito. Ang tan theta, that is just opposite over adjacent, 3/4. Okay, so ibig sabihin, divided by 3/4, 4x over 3. So, yun. Tama? So, y is just 4x over 3. Then, makuha na natin si delta B vertical. That will be delta AB. Delta AB, nakastore sa A. Sin theta. Ang sin theta is 3/5. Then, add 4x over 3. Then, voila. Ito na, 0.023. 0.0231 feet. So, yun yung vertical component. Ito yung horizontal component. So, yun. Para makuha mo yung delta mismo, edi get the square. Square root of the sum of the squares. Then, vertical plus horizontal. So, yun. To solve for the delta, that is just square root ng delta B horizontal squared plus delta B over vertical squared. Solve na lang din natin. That will be ayan. So, solve natin. Kahit wag na wag na mag-x squared, wag na mag-store. X squared, y squared na lang. Di ko rin na-store yung x kanina. Ay, hindi. Naka-store pala. Sige, sige, sige. Store natin. Ito, store ko sa y. Yeah, ito yung vertical eh. 0.23, then yung naka-store sa c. Yan, lipat ko sa x. Ayun, square root ng x squared plus y squared. It is equal to ito, 4.441, then 0.0231. So, ayun, mas nag-govern yung vertical. Maliit lang kasi yung pagka-deflect ng 0.02354. 0.02354 feet. Ayan. So, that's it. 0.02354. The vertical, the total displacement or the resultant displacement ng B. So, I guess that's it. So, you solve this problem. Naka-encounter kayo ng parehas non-rigid. So, this is how you attack the problem. Right triangle lang. Okay? That's it.